Professor Shelo, since nandito na tayo sa problemang ito, kung sakali man, kanina binabanggit mo yung consequence ng reenacted budget, hindi lang sa mga plano at projects na meron na tayo, kasi nga naman ang i-implement mo yung 2025, iba na yung mga priority natin for 2026, economic impact. Kung ipilit nila na reenacted budget na lang, anong posibleng mangyari? Opo, ang matinding economic impact niyan ay yung mga priority items natin na dapat sana ay yun ang ma-implement sa 2026 budget ay hindi natin masisigurado, lalong-lalo na sa sektor ng edukasyon kasi ang tinitingnan natin at ang ginawa nating matinding pressure diyan nakaraang taon na dapat talaga pina-prioritize ang education, hindi ba? Ang nakakalungkot do'n sa 2025 budget hindi priority ang education, eh. Tapos matindi na naman ang budget na nakalaan diyan sa DPWH. So ang ibig sabihin nun yung discretion ng DBM, ang discretion ng DPWH, ang discretion ng iba't ibang ahensya natin kung saan dadalhin yung pondo ng 2026 ay napakatindi na naman. So matinding korupsyon na naman ang magaganap niyan kapag pinayagan natin magkaroon ng reenacted budget. Kumbaga nilipat, parang nagkaroon ka ng, binigyan mo ng pork barrel, yung executive, tapos bahala silang mag-implement kung anong gusto nila, discretion nila. Kasi yung mga items na yon wala na eh, na-implement na yun ng 2025. Bigyan mo lang sila ng pera sa 2026. O ayan, gamitin nyo ulit, similar to 2025 budget. Pero bahala kayo kung paano nyo gagastusin yan. Ganun po ang katindi yung mangyayari dyan. Yung monitoring ng outcomes, impact, medyo mahirap dahil supposedly, na-implement na yan ng 2025. Tapos uulitin natin ng 2026. Kaya dapat po talaga tutulan natin ang reenacted budget. At kung may nakikita talagang mali, dito sa 2026 proposed budget, ayusin po natin in a transparent manner. Ayusin natin sa harap ng taong bayan. Burahin natin yung mga nakikita nating anomalya na sinasabi sa 2026 budget at siguraduhin lamang na yung mga infrastructure na mai-implement ay yung priority natin tungo dun sa ating development agenda. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.